Ilono. So ngayon ito ay patungkol sa may mga relihiyon, no, mga relihiyon, no, nagsasabi, no, na bawal kainin ito, mga pagkain ito kasi ganito ganyan, no. Marami diyan, no. Dito sa Biblia, sa Leviticus, bababasa talaga natin yan, sa utos yan, no, ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises, no, na may mga pagkain talaga, no, na pinagbabawal ng ating Panginoon na bawal kainin ng isang tao, di ba? Marami niyan doon, di ba? Nakasulat yan sa Old Testament before Christ. Pagdating dito sa kasulatan, pagdating dito sa panahon ni Kristo, no, makikita mo na pagkakaiba. Bababasa natin yan dito sa chapter 15 ng Mateo. Sulat dito, no, hindi ang papasok sa bibig ng tao ang magpaparumi sa kanya, kundi yung mga lalabas sa kanyang bibig. So nangangahulugan ng lahat ng mga pagkain ay pwedeng kainin at walang bawal. Di ba? Nangangahulugan. Doon naman sa panahon ni Peter, di ba? No, sa buhat, no, na parang isang parang isang yung nakikita niya, no, na naka sa isang tila ba yon, no, na nandun lahat, no, na kalagay yung lahat ng mga insekto, yung mga pinagbabawal talaga ba, maruming pagkain, maruming mga hayop, no, na pinakita ng Panginoon, tapos sinabihan ng Panginoon na kumain ka. Tapos anong sabi ni Pedro, no, na ayaw kong kumain, Panginoon, kasi yung bibig ko hindi pa napasukan ng mga maruming pagkain. Pero anong sabi ng Panginoon? Huwag mong sabihan na marumi ang pagkain na nilinisan na ng Panginoon, di ba? Nilinisan ng Panginoong Diyos, no? So nangangahulugan ng lahat ng pagkain ay pwede nang kainin, maliban lamang sa dugo, kasi nakasulat yan dito sa sulat ni Apostol Pablo, no, na bawal talagang kainin ng dugo, kasi ang dugo talaga ay nangangahulugan niya sa buhay, di ba? Sa buhay natin, no, sa buhay natin, hindi tayo itong katawan natin is patay tayo kung walang dugo. Tayo naman, kung wala naman ang espiritu, is patay rin tayo, di ba? Patay rin tayo. So yung dugo nangangahulugan sa buhay, kasi opposite siya sa ating kaluluwa or espiritu, di ba? So ngayon, balikan natin, no, maraming relihiyon, no, na nagtuturo na nagbabawal na kainin ito hanggang ngayon. Hindi nila naintindihan yung kahulugan or kalooban ng Panginoon or ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo patungkol sa mga pagkain, di ba? Pababasa din natin doon sa sulat sa Marcos patungkol sa pagkain, sa Matthew chapter 15 verse nandito yan sa 11, di ba? Ang sabi kasi ng Panginoon dito, no, na hayaan nyo lang sila na mga buta, kasi pag ang buta gigiya pa sa ibang bulag, silang lahat ay mahuhulog po sa kanal. Ito po yung mga tao, no, na nagsasabi, no, na bawal kainin ito mga pagkain ito kasi bawal nga sa Old Testament. Pero binabago ng ating Panginoong Jesucristo dito sa New Testament. Marami pa rin yan, no, na mga pamahiin na pinagbabawal ng ating mga tao, no, tungkol ito sa mga maghugas ka ng kamay, no, sa tamang paglilinis ng pinggan, no. Marami pa yan, nakasulat yan dito sa Biblia. Pero kung ano man yung pinagbabawal ng Panginoon ay yung ano man yung sinasabi ng Panginoon, iyon pa yung mga bagay talaga, no, na minsan pinagbabawal ng tao. Kung ano naman yung pinagbabawal ng Panginoon, yun naman yung ginagawa ng tao. So kabaligtaran po yun. Ito po ay gawa ni Satanas, no. Tinitwist ang katotohanan para mamuhay sa kasinungalingan, no. Ganito ang buhay ng tao. So makikita niyo yan kahit saan. So kung makakita kayo or malaman niyo man ang ganitong, kung makapasok kayo sa ganitong mga relihiyon, no, or mga fellowship, lagi niyo tatandaan, no, hindi lahat ng relihiyon ay nagsasabi ng katotohanan at kinalulugdan ng Panginoon. Hindi lahat. Marami dyan, no, nagiging daan patungo sa kamatayan, nagiging daan or pintuan patungo sa impyerno, sa kapahamakan at sa kalaglagan. Marami dyan. Ayoko lang talagang banggitin kasi maraming baka matatamaan. Pero darating yung araw, sa kalooban ng Panginoon, masasabi ko at mababanggit ko ito, awareness na rin sa mga tao, no. Itong sa mga pagkain, marami din ito, hindi lamang itong SDA, kundi mayroon pang iba, no, nagbabawal nito. Kahit alam naman nila, no, kumbaga ang sinasabi ng ating Panginoon is ito,
pero tinitwist pa rin nila, namumuhay pa rin sila sa Old Testament, no, patungkol dito sa pagkain. Kahit sinabi dito sa kasulatan sa sulat ni Apostol Pablo, di ba, no, na ito ay nagiging banal sa pamamagitan ng prayer, no, at tinatanggap at prayer. Nagiging banal ito. Nakasulat ito dito sa sulat ni Timoteo, para kay Timoteo. At sinasabi din ito, no, na mga aral ni Satanas, no, na nagsasabi, no, na bawal kainin ang halos ang ibang pagkain, no. So sinabi dito na aral, no, aral ni Satanas, di ba? Ito yung kung sinasabi dito aral ni Satanas, ito yung mga aral na tinuturo ng mga church leader, no, nagbabawal na kainin ito. So nangahulugan na itong aral na ito ay galing kay Satanas. No, galing kay Satanas sa aral na ito, hindi galing sa Diyos. Kasi mula pa sa simula, ang sabi ng ating Panginoon, no, Diyos Ama, kasi no, doon sa panahon ni Noah, kasi sa panahon ni Noah, una si Noah kaysa ka Moises. Ang sabi kasi ng ating Panginoon, no, na lahat ng hayop at lahat ng mga bungang kahoy, maaari niyong kainin, isa lamang ang hindi niyo pwedeng kainin, yung dugo. Pagdating ni Moises, nababago yan. Marami ng bawal na pagkain. Pero pagdating ni Kristo, binalik na naman, no, ang aral mula sa panahon utos ng Diyos sa panahon ni Noah. Ganun din yung divorce. Mula pa sa simula, bawal ang divorce, pero pagdating ni Moises, may divorce na. Mula pa sa simula, walang divorce kasi pinag-isa na, nagiging isa ang dalawa. Pagdating ni Moises, may divorce. Pagdating dito kay Kristo, ipinagbabawal na ang divorce. So ganun din yung kahulugan dito sa kasulatan. Kailangan intindihin lamang ito. Minsan tinitwist ito, ang katotohanan tinitwist ng mga church leader upang mamuhay at ituro ang mga kasinungalingan doon sa mga member. Kayo namang mga member, huwag kayong tanggap sa mga aral na hindi nyo naman ikinukumpara sa mga nakasulat sa Biblia yung sinasabi nila. Kasi kayo mismo tumatahak sa daan sa mga sinasabi nila kung yan ay susundin nyo. Wala po kayong tatahakin na daan kundi itong salita ng Panginoon, kasi si Kristo lamang ang siyang ilaw sa mundong ito, ang siyang ilaw sa sangkatauhan, ang siyang ilaw natin. So hanggang dito na lang, maraming salamat. So ini-encourage ko lahat, no, na basahin sana natin, no, at intindihin itong Biblia. No, hanggang dito lang, maraming salamat and God bless everyone. Amen.